Isang pirasong papel. 12 taon ng pagsasama, tinuldukan ng isang pirasong papel na puno ng lamig. Habang si Rafael ay nagpapakasasa sa karangyaan, kasama ang iba, si Elena ay naiwan sa sulok, hawak ang basag na pangako. Hindi na kita mahal, wika ng lalaking dati kanyang mundo. Ngunit sa likod ng bawat hikbi, may isang lihim na magbabago sa lahat. Sino nga ba ang tunay na biktima sa larong ito ng pag-ibig at pagtataksil? Sakal na ako sa katahimikan mo, Elena. Pirmahan mo na yan, dahil matagal na tayong walang patutunguhan. Iyan ang mga unang salitang sumalubong kay Elena. Nakatayo siya sa harapan ng hapagkainan. Hawak ang isang sandok ng mainit na sarsa ng kare-kare, ang paboritong putahe ng asawa niyang si Rafael. Ilang oras niyang binusa at giniling ang mani. Maingat na pinalambot ang karne at inayos ang mga porselanang plato na minsan lamang niya ilabas sa isang taon. 12 anibersaryo nila ngayon. Ngunit sa halip na bulaklak o halik, isang malamig na puting folder ang ibinagsak ng kanyang asawa sa ibabaw ng mantel na binordahan pa niya mismo ng kanilang mga inisyal. Pakiramdam ni Elena ay biglang inubos ang hangin sa loob ng buong kabahayan. Nanigas ang kanyang mga binti at ang sandok na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng tingga. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tinig. Unti-unting namanhid ang kanyang mga daliri, kaya't napahigpit ang kanyang hawak sa sandok hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Parang may 1,000 matatalas na karayom ang sabay-sabay na ibinaon sa kanyang dibdib. Pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala na itong mailabas na dugo. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang nag-uumapaw at mapait na tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Paano ba namamatay ang isang pag-ibig na itinaya mo ang iyong buong buhay? Ibinaba ni Elena ang sandok sa gilid ng kaldero. Pilit niyang hinanap ang kanyang boses na tila nagtago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang lalamunan. Rafael, anibersaryo natin ngayon. Mahinang wika niya. Ang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Ngunit ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay hindi na ang Rafael na minahal niya sa Cebu. Hindi na ito ang lalaking masayang kumakain ng tuyo at sinangag sa maliit nilang inuupahang kwarto noon. Ang kaharap niya ngayon ay isang tanyag na inhenyero, nakasuot ng mamahaling itim na suit na may malamig na mga mata at kunot na noo. Tumingin si Rafael sa kanyang relos, tila naiinip, at bumuntong hininga ng malakas na parang si Elena ang pinakamalaking pabigat sa kanyang araw. Please, Elena, let's not make this hard. I don't have time for this drama. Malamig na tugon ni Rafael, ni hindi man lang sinusulyapan ang pagkaing nakahain sa mesa. Tingnan mo nga tayo. We live in the same house, but we are like strangers. Wala ka nang ginawa kundi maghintay sa bahay na ito. Ako, nagpapakahirap sa labas, building a future, while you are just stuck in the past. Ayoko na ng ganitong buhay. My lawyer already drafted the annulment papers. Babasahin mo na lang at pipirmahan. Bawat salita ni Rafael ay tila patalim na humihiwa sa natitirang dignidad ni Elena. Gusto niyang isumbat na kaya siya nanatili sa bahay ay dahil iyon ang gusto nito noon. Gusto niyang ipaalala na kaya narating ni Rafael ang kanyang mga pangarap ay dahil isinuko ni Elena ang kanyang sariling pag-aaral at ibinenta ang nag-iisang gintong kwintas na pamana ng kanyang ina upang may pandagdag sila sa kapital nito. Ngunit nanatili siyang nakatikom ang bibig dahil alam niyang ang pag-ibig na nanghihingi ng kapalit ay hindi pag-ibig kundi pautang. At hinding-hindi niya isusumbat ang kanyang sakripisyo sa lalaking minamahal niya ng higit sa kanyang sarili. Bago pa man makasagot si Elena, umilaw ang cellphone ni Rafael na nakapatong sa ibabaw mismo ng mga papeles ng annulment. Gumapang ang kaba sa dibdib ni Elena nang mabasa niya ang pangalang nakarehistro sa screen, Celeste Arnaldo, ang mayamang kasosyo ni Rafael sa negosyo, ang babaeng laging nagpapadala
ng mamahaling alak sa kanilang bahay dahil alam nitong abala ang inhenyero. Walang pakundangan na sinagot ni Rafael ang tawag sa mismong harapan niya. Yes, hon. Malumanay na sagot ni Rafael sa kabilang linya. Isang malambing na tono na matagal na niyang hindi naririnig na ginamit sa kanya. Nandito na ako sa bahay. Oo, naibigay ko na ang papers sa kanya. I know. I'll be there in 20 minutes. Wait for me. Ang salitang hon ay ang pangalawang sampal na tuluyang nagpaguhos sa mundo ni Elena. Parang ibinuhos sa kanya ang isang baldeng may yelo. Wala na palang masasakit pa sa katotohanang habang siya ay nagpapakamatay sa pag-aalaga sa kanilang pundasyon, ang kanyang asawa ay bumubuo na ng panibagong palapag kasama ang iba. Binaba ni Rafael ang telepono at muling bumaling sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Unti-unting inabot ni Elena ang buhol ng kanyang apron sa likuran. Nanginginig ang kanyang mga daliri na halos hindi niya makalas ang tali. Nang tuluyang makalas ito, hinayaan niyang mahulog ang paborito niyang apron sa sahig. Tila sumisimbolo sa kanyang sarili na itinatapon at iniiwan ng walang pagpapahalaga. Wala siyang kakayahang magalit ng malakas. Ang kanyang luha na lamang ang nagtaksil sa kanya. Isang nag-iisang butil ng luha ang dahan-dahang kumawala mula sa kanyang mga mata at tahimik na pumatak sa ibabaw ng mainit na sarsa ng kare-kare. Hinalo ng kalungkutan ang putahing ginawa niya ng may buong pagmamahal habang ang lalaking pinaglaanan niya nito ay nakatayo lamang at naghihintay na siya ay sumuko. Habang nakatitig sa malamig na papel sa mesa, isang alaala ang sumagi sa isipan ni Elena. Isang malaking brown envelope na nakatago sa ilalim ng kanyang unan sa itaas. Ang liham mula sa ospital na 3 araw na niyang iniiyakan ng patago. Gusto sana niyang sabihin kay Rafael ang nilalaman nito ngayong gabi. Gusto niyang sabihin na kailangan niya ng karamay, na takot siya sa sinabi ng doktor. Ngunit paano niya sasabihin ang isang balitang nangangailangan ng pag-ibig at pag-aalaga sa isang lalaking nandidiri sa kanyang presensya? I'll leave my lawyer's card. Call him if you have questions about the properties. Pinal na wika ni Rafael. Kinuha nito ang kanyang itim na coat na nakasampay sa silya. Hindi man lang nag-abalang lingunin ang kanyang asawang unti-unting pinapatay ng kanyang mga salita. Nang maglakad si Rafael palabas ng pinto, sumara ito nang may mabigat na kalabog na tila nagtulak sa lahat ng hangin palabas ng kabahayan at nag-iwan ng nakakabinging katahimikan. Nanghihinang napahawak si Elena sa gilid ng mesa hanggang sa tuluyan siyang napaluhod sa malamig na sahig ng sala. Sumabay sa pagbagsak ng kanyang mga balikat ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ng bintana. Tila nakikiramay ang kalangitan sa labis na pighati ng isang asawang nagmahal ng tapat ngunit naiwang sugatan at walang kalaban-laban. Sa gitna ng madilim at malamig na bahay, tanging ang amoy ng unti-unting nanlalamig at nasusunog na pagkain sa kusina ang naiwan bilang saksi sa pagtatapos ng 12 taong sakripisyo. Nananatiling nakaluhod si Elena sa malamig na sahig habang ang amoy ng nasusunog na sarsa ng kare-kare ay unti-unting pumupuno sa buong kusina. Tila ba ang pait ng amoy na yon ay sumasalamin sa nasayang niyang 12 taon. Pinilit niyang ibangon ang sarili. Mabibigat ang bawat hakbang upang patayin ang apoy sa kalan. Inumpisahan niyang ligpitin ang hapagkainan na hindi man lang nagamit. Inaanod ng kanyang luha ang bawat mantsa ng sarsa sa porselanang plato. Hindi pa man siya nakakatapos sa pagliligpit. Naramdaman niya ang pagbukas ng pangunahing pinto ng bahay. Ang matatalas at mabibigat na yabag ng sapatos na tumatama masasahig ay naghudyat ng pagdating ng isang taong hindi niya inaasahan. Si Doña Aurora, ang ina ni Rafael. Pumasok itong nakataas ang kilay, suot ang mga kumikinang na gintong alahas na pilit ipinapangalandakan ang kanyang estado sa buhay at tila pinandidirihan ang hangin sa loob ng sarili nilang tahanan. Bakit amoy sunog ang bahay ng anak ko? Maarte nitong bungad, pinapasadahan ng matalim na tingin ang buong kabahayan
hanggang sa dumapo ang paningin nito sa puting folder na iniwan ni Rafael sa ibabaw ng mesa. Walang atubiling kinuha yon ni Doña Aurora at nang mabasa ang nakasulat sa unang pahina, isang malapad at mapangutyang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti naman at natauhan na ang anak ko. At last, Rafael is making the right choice. Matagal na siyang nagtitiis sa isang katulad mo. Mama! Mahinang tawag ni Elena, sinusubukang lumapit, ngunit tinaasan lamang siya ng kamay ng matanda upang patigilin siya sa pagsasalita. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Kahit kailan, hindi ka naging sapat para sa anak ko, Elena. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang ayos, amoy kusina ka, at wala kang kahit anong ambag sa pag-unlad ng pamilyang ito. You are just pulling him down. Rafael is a successful engineer now. Kailangan niya ng babaeng makakatuwang niya sa lipunan. Hindi isang pabigat na walang ginawa, kundi magmukmok sa bahay na binili ng anak ko. Kung mahal mo talaga siya, pakawalan mo na siya para makahanap siya ng babaeng kapantay niya, like Celeste. She has the money, the connections, and the beauty that you never had. Kumuyom ang mga palad ni Elena sa laylayan ng kanyang damit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat na siya ang bumuhay kay Rafael nung mga panahong wala itong makain sa Cebu, na ang mga unang proyekto nito ay pinundaran ng mga naibenta niyang lupain at pamana ng kanyang sariling ina. Ngunit para saan pa? Alam ng matanda ang buong katotohanan. Sadyang binabaluktot lamang nito ang kasaysayan upang protektahan ang sarili nitong pagmamataas at ipamukha kay Elena na wala siyang kwenta. Ang manumbat sa taong bingi sa katotohanan ay parang pagsigaw sa kawalan. Tinalikuran siya ni Doña Aurora at dire-diretsyong naglakad patungo sa kwarto ni na Elena at Rafael. Sumunod ang nangangambang si Elena, ngunit huli na upang pigilan ang matanda. Walang pakundangan nitong binuksan ang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng tokador ni Elena. Walang pag-aalinlangang dinampot ng matanda ang isang makapal na gintong pulseras, ang huling natitirang regalo ni Rafael noong unang taon ng kanilang kasal, noong hindi pa pader ang namamagitan sa kanila. Kukunin ko muna ito, matigas na wika ni Doña Aurora habang isinisilid ang pulseras sa kanyang mamahaling bag. May kakaibang kaba at pagmamadali sa mga mata ng matanda na pilit nitong itinakpan ng pagkamataray. Kailangan ko ito para sa isang importanteng investment. At isa pa, baka ibenta mo pa ito kapag lumayas ka na. After all, binili ito ng anak ko gamit ang pera niya. Karapatan kong bawiin ang mga bagay na pag-aari ng pamilya namin. Wala man nang nagawa si Elena, kundi panoorin ang matanda habang kinukuha nito ang tanging alaala ng kanyang matamis na nakaraan. Lumisan si Doña Aurora na parang isang ipo-ipong sumira sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Iniwan siyang mas nakabababa at mas walang halaga. Nang matiyak niyang nakaalis na ang biyenan, napaupo si Elena sa gilid ng kama. Hindi na makayanan ang bigat ng lahat ng panlalait na tinanggap niya ngayong gabi. Muling pumatak ang kanyang mga luha, ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig upang walang makarinig sa kanyang mga paghikbi. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, naramdaman niya ang maliliit at maiinit na braso na dahan-dahang pumulupot sa kanyang binti. Paglingon niya, nakita niya si Nina, ang 7 taong gulang niyang anak, na nakayapak at yakap-yakap ang isang luma at gulanit na teddy bear. Mama, bakit po kayo umiiyak? Inaway po ba kayo ni Lola? Inosenteng tanong ng bata. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at kalungkutan na hindi dapat nararanasan ng isang musmos. Agad na pinunasan ni Elena ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad at pilit nang ngumiti. Isang nangiting nagkukubli ng 1,000 pasakit. Lumuhod siya upang magpantay ang kanilang mga mukha at niyakap ng mahigpit ang anak. Isinusubsob ang mukha sa maliit na balikat nito
upang makakuha ng lakas. Hindi anak, napuwing lang si mama. Nandito lang si mama ha? Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Ito ang naging panata niya sa sarili. Ang tanging liwanag na nagpapanatili sa kanyang huwag sumuko sa kabila ng kadiliman ng kanyang pagsasama. Nang mahimbing na muli si Nina sa sarili nitong higaan, bumalik si Elena sa kanyang madilim na kwarto. Inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang ilalim ng unan at hinugot ang isang lukot na brown envelope. Ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-isip ng tuwid nitong mga nakaraang araw. Binuksan niya ito at sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, muling binasa ang mga nakalimbag na salita mula sa kanyang doktor. Ang mga salitang nagbabadya ng isang malubhang karamdaman na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Napakuyom ang kanyang kamay, nilulukot ang papel sa ibabaw ng kanyang dibdib na tila binibiyak sa sakit. Kung susuko siya at pipirmahan ang papeles ng annulment, sino ang magpoprotekta sa kanyang anak laban kay Doña Aurora at sa kalupitan ni Celeste? Ngunit kung lalaban siya para sa kanyang pamilya, paano niya titiisin ang sakit na unti-unting pumapatay hindi lamang sa kanyang kaluluwa, kundi pati na rin sa kanyang sariling katawan, gayong paubos na ang kanyang oras? Sa loob ng malamig at marangyang opisina ni Rafael, ang sikat ng araw na tumatagos mula sa malalaking salamin ay tila walang kakayahang magbigay ng init. Nakaupo siya sa kanyang silya, hilot-hilot ang sumasakit na sentido habang nakatitig sa mga blueprints ng isang malaking proyekto sa Cebu. Ngunit ang kanyang isip ay hindi na sa mga gusali, kundi sa naiwang imahe ng kanyang asawa kagabi, nakaluhod at napapaligiran ng nabasag na pag-asa. Bago pa man siya tuluyang kainin ng nakakapasong konsensya, naramdaman niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Celeste, ang babaeng larawan ng perpektong tagumpay. Suot ang isang pulang bestida na humuhubog sa kanyang figura. Ang kanyang presensya ay nagdala ng amoy ng mamahaling pabango na mabilis pumawi sa amoy ng kape sa silid. Naglakad si Celeste palapit sa kanyang mesa. Ang kanyang mga hakbang ay tila sinadyang gawing mabagal at mapang-akit. Dahan-dahan siyang naglapag ng isang tasang mainit na tsaa sa harapan ni Rafael, kasunod ang paghaplos ng kanyang makikinis na daliri sa balikat ng inhenyero. "You look exhausted, Rafael," malambing na wika ni Celeste. Ang kanyang boses ay maingat na tinimpla upang magmukhang nag-aalala. "Masyado kang nagpapakapagod sa trabaho. Parang hindi ka na binibigyan ng pagkakataon ng sarili mo na magpahinga." Lumapit siya ng bahagya at pinagmasdan ang pagod na anyo ng lalaki. "I told you, you need peace of mind. Kailangan mo ng katahimikan at mga taong makakatulong sa'yo. Hindi iyong mga sitwasyong lalo lang nagpapabigat sa balikat mo." Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. "Minsan, kailangan nating tanungin ang sarili natin kung ang mga bagay na pinanghahawakan natin ay nakatutulong pa ba sa atin o kung lalo lamang tayong nahihirapang umusad." Nanatiling tahimik si Rafael habang ang mga salita ni Celeste ay dahan-dahang pumupuno sa silid, dala ang halong pag-aalala at impluensyang mahirap agad matukoy. Nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga si Rafael. Ikiniling niya ang kanyang ulo upang takasan ang haplos ni Celeste, ngunit nanatili ang pagod sa kanyang mga mata. "Celeste, please. Ayoko muna siyang pag-usapan. Naibigay ko na ang papers kagabi. Hinihintay ko na lang siyang pumirma." Isang maliit at palihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celeste bago ito umikot at umupo sa silyang kaharap ni Rafael. Kinuha nito mula sa kanyang mamahaling bag ang isang brown na sobre at inilapag ito sa ibabaw ng mga blueprints. "I wasn't planning to show you this, Hon." May halong pighati, kunwari sa boses ni Celeste. "Alam kong may pinagdadaanan ka. But as your business partner and someone who truly cares for you, I can't let her make a fool out of you." Kumunot ang noo ni Rafael. Unti-unti niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Bumulaga sa kanya ang mga kopya ng bank transfers
Mula sa kanilang joint account ni Elena, nagpapakita ng malalaking halagang inilalabas nitong mga nakaraang buwan. Kasama ng mga dokumento ay ang ilang malalabong litrato ni Elena na may kausap na isang lalaking hindi pamilyar kay Rafael, kumukuha ng isang puting sobre sa labas ng isang maliit na gusali. Ano ito? Nanghihina, ngunit may panlalamig na tanong ni Rafael. Pilit inaaninag ang mukha ng lalaki sa litrato. My private investigator found out where your hard-earned money is going. Maingat na paglaso ni Celeste sa isipan ng lalaki. Habang nagpapakahirap ka sa mga site inspections, your wife is busy draining your accounts. And that man, palagi silang nagkikita tuwing wala ka. Are you really that blind, Rafael? Akala mo ba ang katahimikan niya sa bahay ay dahil sa pagiging martir niya? No, tahimik siya dahil may tinatago siya. She's using you to fund her secret life. Hindi alam ni Rafael na ang lalaking nasa litrato ay isang doktor na palihim na kinokonsulta ni Elena. At ang pera ay pilit na kinukuha ng kanyang sariling inang si Doña Aurora upang takpan ang mga palpak nitong pamumuhunan. Ngunit sa paningin ng isang asawang, matagal nang binalot ng pagdududa at kawalan ng komunikasyon, ang mga ebidensyang ito ay tila patunay ng pagtataksil na matagal na niyang pinaghihinalaan. I gave her everything. Nangangalit ang mga panganawika ni Rafael. Mahigpit niyang kinuyom ang mga litrato hanggang sa magusot ang mga ito sa kanyang palad. Sa pagkumpas ng kanyang kamay, nahagip ng kanyang paningin ang sariling singsing sa kasal, isang piraso ng gintong dati simbolo ng walang hanggang pangako, na ngayon ay tila isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanyang leeg. Napansin ni Celeste ang pagtitig niya sa singsing. Dahan-dahan itong inabot ang kamay ni Rafael at pinatungan ito ng kanyang maiinit na palad. You deserve better. You deserve someone who will stand beside you, not behind your back stealing your hard work. I am here for you, Rafael. I have always been. Ang mga kasinungalingan ni Celeste ay tila isang matamis na lason na tuluyang dumaloy sa mga ugat ni Rafael. Ang maliliit na hibla ng awa at pagsisisi na naramdaman niya kagabi ay tuluyang naabo, napalitan ng isang umaalab na puot at pakiramdam ng pagiging biktima. Wala nang puwang ang pagtatanong, wala nang puwang ang pag-unawa. Gamit ang kanyang nanginginig na kabilang kamay, inabot ni Rafael ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Dinial niya ang numero ng kanyang abogado nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, malamig at walang kaluluwa ang tinig na lumabas sa bibig ni Rafael. Attorney Vargas, I want you to expedite the annulment process. Wala akong pakialam kung anong kailangan mong gawin, magkano ang kailangan mong bayaran. Just force her to sign it. Gusto kong mawala na ang babaeng iyan sa buhay ko bago matapos ang buwang ito. Sa pagbaba niya ng telepono, humilig si Celeste sa kanyang balikat. Nakangiti ng palihim sa dilim ng kanyang tagumpay habang si Rafael ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Hindi namamalayang tinulungan niya ang mga demonyo na sunugin ang sarili niyang paraiso. Sa kabilang banda, isang malaking katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin. Hanggang kailan maitatago ni Doña Aurora ang kanyang pagnanakaw at anong kapalaran ang naghihintay kay Elena sa sandaling malaman niya na ang kaisa-isang lalaking kanyang minahal ay nag-utos na burahin siya ng tuluyan sa buhay nito? Sa loob ng tahimik at madilim na study room ni Rafael, tanging ang liwanag mula sa isang maliit na lampshade ang nagsisilbing tanglaw niya. Matapos ang pakikipag-usap kay Celeste at sa kanyang abogado, umuwi siya upang maghanap ng mga lumang titulo ng lupa at mga dokumento ng ari-arian na kailangan para sa mabilisang proseso ng annulment. Sinaliksik niya ang mga alikabukang kahon na matagal nang nakatago sa pinakailalim ng kanyang aparador, mga kahong naglalaman ng mga nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Habang naghahalongkat, isang maliit na kupas na litrato ang dahan-dahang nahulog mula sa mga salansan ng papel at lumapag sa sahig. Natigilan si Rafael. Dahan-dahan siyang yumuko upang pulutin ang parisukat na papel. Nang muling tumama ang liwanag sa litrato,
Tila isang malakas na suntok sa dibdib ang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Kuha iyon 12 taon na ang nakalilipas sa isang maliit at inuupahang kwarto sa Cebu. Sa litrato, nakangiti ng napakatamis si Elena. Suot ang isang paboritong kupas na dilaw na bestida. Hawak nito ang isang platitong may lamang sinangag at tuyong danggit, habang si Rafael naman ay nakatingin sa asawa nang may saganang pagmamahal sa kanyang mga mata. Habang nakatitig sa nakangiting mukha ni Elena, tila hinila ang diwa ni Rafael pabalik sa mga panahong iyon. Naalala niya ang init ng umaga sa Cebu, ang amoy ng dagat, at ang pakiramdam ng magaan na pamumuhay kahit na wala silang sapat na pera. Sa mismong araw na kinuha ang litratong iyon, umiiyak si Rafael dahil muntik na siyang bumitaw sa kanyang pangarap na maging inhenyero dahil sa kawalan ng pambayad sa matrikula at board exam review. Ngunit nandoon si Elena. Niyakap siya nito ng mahigpit at kinabukasan, nalaman na lamang niya na ibinenta ng kanyang asawa ang kaisa-isang gintong kwintas na pamana ng namayapang ina nito upang ibigay sa kanya ang buong halaga. Naniwala si Elena sa kanya noong mga panahong pati siya ay hindi na naniniwala sa kanyang sarili. Ang utang na loob na yon ay bumaon sa kanyang puso at naging pundasyon ng kanilang sumpaan. Ngunit ang matamis na gunita ay mabilis na nilamon ng mapait na kasalukuyan. Biglang pumasok sa isipan ni Rafael ang mga dokumento at litratong ipinakita ni Celeste sa opisina. Ang mga patunay di umano ng panloloko at pagnanakaw ni Elena ng kanyang pinaghirapang pera para ibigay sa ibang lalaki. Nag-init ang mga gilid ng mata ni Rafael, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit at pakiramdam ng pagkakanulo. Paano nagawang wasakin ng babaeng nasa litrato ang lahat ng kanilang pinagsamahan? Unti-unting kumuyom ang kanyang palad. Nilulukot ang gilid ng kupas na litrato. Ikinumbinsi niya ang kanyang sarili na ang Elena na minahal niya sa Cebu ay matagal nang patay. At ang babaeng nakatira sa kanyang bahay ngayon ay isang estrangherang gahaman na ginagamit lamang siya. Akmang itatapon na sana niya ang litrato sa basurahan nang biglang umilaw at mag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nabasag ang mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto. Binitawan ni Rafael ang litrato at walang ganang inabot ang telepono. Isang pamilyar na pangalan mula sa Cebu ang nakarehistro sa screen. Si Mr. De Vera, ang lumang bank manager na tumulong sa kanya noong nag-uumpisa pa lamang siyang magtayo ng sariling kumpanya. Magandang gabi, Mr. De Vera. Formal na bati ni Rafael. Pilit winawaksi ang panginginig ng kanyang boses. Napatawag ho kayo? Rafael, iho. Pasensya na sa abala sa ganitong oras. Masiglang bati ng matanda sa kabilang linya. Magre-retiro na kasi ako sa susunod na linggo. Kaya nililinis ko na ang mga lumang files ko dito sa bangko. Nakita ko ang folder ng kumpanya mo. Nung muntik nang mabankrupt at ma-foreclose ang lahat ng equipment mo, 5 taon na ang nakararaan. Kumunot ang noo ni Rafael. Oo, Mr. De Vera, natatandaan ko yon. Ang pinakamahirap na taon ng negosyo ko. Mabuti na lang at nakakuha ng malaking pondo ang Mama Aurora ko mula sa mga kaibigan niya para mabayaran ang buong utang sa bangko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Tila nagtaka ang matandang bank manager sa narinig. Rafael, anong sinasabi mong pondo mula sa mama mo? Naguguluhang tanong ni Mr. De Vera. Ang boses ay biglang naging seryoso at maingat. Iho, walang idinepositong pera ang mama mo. Narito sa mismong record ko ang kopya ng deed of sale. Ang nagbayad ng buong pagkakautang mo na nagligtas sa kumpanya mo ay ang asawa mong si Elena. Ibinenta niya ang nag-iisang lupang minana niya sa mga magulang niya sa probinsya. Siya mismo ang nagdala ng tseke dito sa opisina ko at pinakiusapan akong huwag sabihin sa'yo dahil ayaw niyang madagdagan ang stress mo. Hindi mo ba alam ito? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rafael.
Ang teleponong hawak niya ay biglang naging napakabigat at ang kanyang lalamunan ay natuyo na parang inubusan ng laway. Hindi siya makahinga. Napatingin siya sa nilukot niyang litrato ni Elena na nakakalat sa sahig. Kung si Elena ang nagbayad ng kanyang pagkakalugmok gamit ang sariling mana nito, nasaan ang malaking perang sinasabi ng kanyang ina na inutang nito? At kung ganito kalaki ang sakripisyo ng kanyang asawa, bakit ipinapamukha ni Celeste at ni Doña Aurora na pera lang ang habol ni Elena sa kanya? Habang blangko ang kanyang isipan at nakatitig sa kawalan, isang nakapangingilabot na katanungan ang unti-unting bumalot sa puso ni Rafael. Sino ba talaga ang nagsisinungaling at sino ang tunay na magnanakaw sa loob ng sarili niyang pamilya? Ibinaba ni Rafael ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanginginig na tila nahihipo ng yelo. Parang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga binitawang salita ni Mr. De Vera ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Marahas na binabasag ang lahat ng pader ng galit at pagmamataas na buong tapang niyang itinayo laban sa kanyang asawa, si Elena. Ang kanyang tahimik at mapagtimping asawa na walang awang pinandidirihan ng kanyang ina at pilit ibinababa ni Celeste. Ito pala ang babaeng nagbuwis ng nag-iisang pamana ng mga magulang nito upang iligtas ang kanyang pangarap at itayo ang pundasyon ng kanyang tagumpay. Paano niya nagawang maniwala na ninanakawan siya nito? Pakiramdam ni Rafael ay may isang malaking bakal na sumasakal sa kanyang lalamunan. Kung ibinenta ni Elena ang lupa nito para bayaran ang utang ng kumpanya, 5 taon na ang nakararaan. Saan napunta ang perang sinabi ni Doña Aurora na inutang nito mula sa mga kaibigang matapobre? Ang malaking halaga na buwan-buwan niyang ipinapadala sa bank account ng kanyang ina bilang pambayad sa utang na yon, isang nakakasukang katotohanan ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ninanakawan siya? Oo. Ngunit hindi ng kanyang asawa. Ang kanyang sariling ina ang patuloy na humihigop ng kanyang yaman habang ginagamit si Elena bilang pananggalang at tagasalo sa lahat ng kasinungalingan nito. At siya, bilang isang bulag na anak at asawang lunod sa sariling trabaho, ay naging kasangkapan sa pagdurog sa kaysa-isang taong nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Hindi na siya makapag-isip ng tuwid. Walang atubiling lumabas si Rafael mula sa kanyang study room. Mabibigat at mabilis ang mga hakbang na tinungo ang kanilang kwarto. Kailangan niyang makausap si Elena. Kailangan niyang humingi ng tawad, magalit sa sarili, at magmakaawa ng paliwanag kung bakit pinili nitong itago ang napakalaking sakripisyo. Ngunit nang itulak niya ang pinto ng kwarto, sumalubong sa kanya ang isang nakakabiinging katahimikan. Wala si Elena. Ang kama ay maayos na nakatiklop at ang hangin sa loob ng silid ay walang bakas ng init o pamilyar na amoy ng kanyang asawa. Hindi mapakali. Mabilis na bumaba si Rafael at tinungo ang garahe. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito palabas ng kanilang gate. Habang nagmamaneho sa ilalim ng madilim na kalangitan ng umaga, pilit niyang inaalala ang malabong litrato na ipinakita ni Celeste sa opisina. Ang litrato ni Elena na may kausap na lalaki sa labas ng isang puting gusali. Pamilyar ang kalyang iyon. Malapit iyon sa lumang simbahan kung saan sila madalas magsimba noong mga panahong simple pa ang kanilang pangarap. Kailangan niyang makita ang gusaling iyon. Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili na ang lahat ng ibinintang ni Celeste ay bahagi lamang ng isang malaking kasinungalingan para sirain ang kanyang pamilya. Nang marating niya ang pamilyar na kalye, dahan-dahang bumagal ang takbo ng kanyang sasakyan. Iginala niya ang kanyang paningin sa mga nakahilerang establishmento hanggang sa mamataan niya ang puting gusali mula sa litrato. Ngunit nang malinawan ang kanyang paningin, tila isang malamig na patalim ang itinarak sa kanyang dibdib. Hindi iyon isang tagong hotel,
Hindi rin yun isang apartment. Isa itong klinika. Isang pasilidad na kilala sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may malulubhang karamdaman. Ipinigil ni Rafael ang sasakyan sa gilid ng kalsada, hindi maalis ang paningin sa karatulan ng gusali. Bago pa man niya maproseso ang lahat ng katanungan sa kanyang isip, bumukas ang salamin na pinto ng klinika. Iniluwan nito ang isang figurang pamilyar, ngunit tila bago at nakapanlulumo sa kanyang paningin. Si Elena. Nakasuot ito ng isang simpleng blusa na tila lumuwag na sa pamamayat ng kanyang katawan. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Rafael ay ang hitsura ng kanyang asawa. Namumutla si Elena. Ang mga labi ay walang kulay at ang mga hakbang nito ay mabibigat at walang kasiguraduhan. Habang naglalakad, biglang nawalan ng balanse si Elena. Napakapit ito ng mahigpit sa konkretong pader ng klinika upang hindi matumba. Habang ang kabilang kamay ay mariing nakadiin sa kanyang dibdib, yakap-yakap ang isang lukot na brown envelope. Sa loob ng sasakyan, nakita ni Rafael kung paano namilipit sa sakit ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Isang sakit na mag-isa nitong tinitiis habang siya ay abala sa pakikipag-ugnayan sa ibang babae, pagbibigay ng pera sa inang mapanlinlang, at pag-aayos ng mga papeles ng kanilang paghihiwalay. Walang kalaguyo, walang nakaw na yaman. Tanging isang asawang unti-unting nauupos na parang kandila sa dilim. Bit-bit ang isang lihim na nagbabadyang bumawi sa hininga ng kaisa-isang nagmahal sa kanya ng totoo. Hindi nagawang lumabas ni Rafael mula sa kanyang sasakyan kaninang umaga. Ang matinding kaba at pag-alon ng nakakapasong konsensya ay nagpatigil sa kanyang mga paa habang pinapanood niyang dahan-dahang sumakay si Elena sa isang taxi palabas ng klinika. Sa halip na sundan ng asawa at harapin ang katotohanan, natagpuan ni Rafael ang kanyang sarili sa loob ng isang madilim na bar. Paulit-ulit niyang sinubukang takasan ng mabibigat na alaala at damdaming bumabagabag sa kanya. Naghahanap ng paraan upang pansamantalang maibsan ang bigat ng kanyang konsensya. Ngunit gaano man niya piliting ilihis ang kanyang isip, nananatili ang isang katotohanang hindi niya matakasan. Ang mga naging desisyon niya sa nakaraan ay nagdulot ng malalim na sugat sa taong pinakamahalaga sa kanya. At habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang nauunawaan ang lawak ng sakit at paghihirap na naidulot nito. Walang madaling paraan upang burahin ang mga pagkakamaling nagawa na. Ang tanging natitira sa kanya ay ang harapin ang mga ito, tanggapin ang pananagutan, at pag-isipan kung paano siya makakabawi sa mga taong kanyang nasaktan. Kinagabihan, umuwi si Rafael na mabibigat ang mga hakbang at malabo ang paningin dulot ng kalasingan. Madilim at tahimik ang buong kabahayan, tanging ang pamilyar na malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Akmang bubuksan na niya ang pinto ng kanilang silid sa itaas nang makarinig siya ng mahihinang boses na nagmumula sa ibaba. Sa gawin ng maliit nilang hardin, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinanggagalingan ng tinig. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya si Elena na nakaupo sa silyang yantok, may balot na manipis na kumot sa balikat upang labanan ng ginaw. Kasama nito ang matalik nitong kaibigan na si Clara. Nakasandal si Rafael sa malamig na pader, pinipigilan ang sariling paghinga upang hindi siya mapansin ng dalawa. Elena, hindi mo pwedeng suluhin ito. Nanginginig at may halong galit na pakiusap ni Clara habang mahigpit na hawak ang malamig na mga kamay ng kaibigan. May karapatan siyang malaman ang totoo. Sabihin mo na sa kanya na may sakit ka. Sabihin mo na ang nanay niya ang umubos sa pera at hindi ikaw. Bakit ba hinahayaan mo siyang isipin na masama kang asawa? Bakit hinahayaan mo ang babaeng iyon na sirain ang pamilya mo? Ngumiti lamang ng mapait si Elena. Isang ngiting nagdala ng 1,000 punyal sa nakikinig na si Rafael. Umiling ito at pinunasan ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mapupungay na mata. Clara, nakikita ko kung gaano kapagod si Rafael araw-araw. Malumanay ngunit basag na sagot ni Elena.
Nagsisimula pa lang siyang matikman ang mga pangarap niya. Pangarap namin. Kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa sakit ko, ano ang mangyayari? Maawa siya sa akin. Mapipilitan siyang manatili hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil nakokonsensya siya at napipilitan lang siyang alagaan ako. Ayokong maging pabigat sa lalaking pinakamamahal ko. Kung kailangan niyang isiping masama ako para mas madali niya akong maiwan, para makapag-umpisa siya ng bagong buhay na walang alalahanin, tatanggapin ko. Pero paano ka? Humihikbing tanong ni Clara. Hindi makapaniwala sa lalim ng sakripisyo ng kaibigan. Pinapatay ka na ng sakit mo. Papatayin ka pa sa lungkot dahil sa ginagawa nila sa'yo. Yung annulment papers ba na binigay niya? Pipirmahan mo ba talaga? Huminga ng malalim si Elena. Tila kinukuha ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang humihinang katawan. Pipirmahan ko. Ibibigay ko kung ano ang makakapagpaligaya sa kanya, Clara. Dahil mahal na mahal ko siya. Higit pa sa buhay ko. At ang totoong pagmamahal, marunong magpalaya kahit ikaw mismo ang madurog. Hinding-hindi ko isusumbat ang mga nagawa ko para sa kanya dahil ginawa ko yon ng buong puso. Sa likod ng malamig na pader, naramdaman ni Rafael ang walang tigil na pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Kusang nanlambot ang kanyang mga tuhod, tila pinagbagsakan ng buong mundo. Bawat salitang binitawan ni Elena ay tila mabigat na martilyong dumudurog sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang pagmamataas, at sa kanyang maling paghuhusga. Ang asawang pinagbintangan niyang magnanakaw, ang asawang pinandirihan niyang makasama sa isang bubong, ay ang tanging taong handang isalo ang lahat ng sakit. Maprotektahanan lamang ang kanyang kapayapaan. Mag-isa nitong tinitiis ang malubhang sakit. Mag-isa nitong pinapasa ng kasalanan at paninira ng kanyang ina. At tahimik itong namamatay para sa kanya. Sa matinding pagnanais ni Rafael na lumapit, lumuhod, at yakapin ng napakahigpit ang kanyang asawa, hindi niya namalayang napaatras siya. Aksidenteng nabitiwan ng nanginginig niyang kamay ang kumpol ng mga susi na kanina pa niya hawak. Ang pagtama ng malamig na bakal sa sementadong sahig ay lumikha ng mataginting na ingay na marahas na bumasag sa katahimikan ng gabi. Agad na napatigil sa pagsasalita si Clara at napatayo. Kasabay nito, dahan-dahang lumingon si Elena patungo sa madilim na pasilyo kung nasaan siya. Nanlaki ang mga mata ni Elena, napasinghap sa gulat nang lumabas mula sa anino ang pamilyar na figura ng kanyang asawa, umiiyak, nanginginig, at nakatitig sa kanya nang may mga matang naglalaman ng matinding pagsisisi na matagal na nitong ipinagkait. Tila huminto ang paglipas ng oras habang magkaharap ang mag-asawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste sa hardin. Mabibigat ang paghinga ni Rafael. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak, kasabay ng walang patid na pag-agos ng luha. Nakita niya ang paninigas ng balikat ni Elena at ang biglaang pag-iwas ng tingin nito. Tila isang magnanakaw na nahuli sa akto ng pagtatago ng kanyang sariling pasakit. Maingat na nagpaalam si Clara, ramdam ang bigat ng tensyon na namamagitan sa dalawa. Nang tuluyang makalabas ang kaibigan, dahan-dahang humakbang si Rafael palapit sa kanyang asawa. Bawat hakbang ay tila may nakataling pabigat. Bago pa man siya makalapit ng tuluyan, kusang bumigay ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa malamig na damuhan, yumuko, at umiyak na parang isang musmos na nawawala sa gitna ng kawalan. Elena, patawarin mo ako. Basag at nanginginig na pagsamo ni Rafael. Narinig ko lahat. Nalaman ko na ang totoo mula kay Mr. De Vera. Bakit mo itinago sa akin? Bakit mo hinayaang isipin kong ninanakawan mo ako? Gayong ikaw ang nagbuwis ng lahat para iligtas ako. Bakit mo hinayaang saktan kita ng ganito? Sa halip na salubungin ang kanyang pag-iyak, nanatiling nakatayo si Elena. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata.
Tiningnan lamang niya ang nakaluhod na asawa nang may isang uri ng panlalamig na mas masakit pa kaysa sa anumang panunumbat o sigaw. Ito ang panlalamig ng isang pusong napagod na sa kahihintay at tuluyan ng bumigay. Tumayo ka diyan, Rafael. Mahina ngunit matigas na utos ni Elena. Umatras ng bahagya upang iwasan ang kamay ng asawang nagtatangkang abutin ang laylayan ng kanyang damit. Huwag mo akong kaawaan. Hindi ko ginawa ang lahat ng iyon para makita kang nakaluhod sa harapan ko ngayon. Hindi ito awa, Elena. Nagkamali ako. Nabulag ako sa trabaho. Nabulag ako sa mga kasinungalingan ni Mama at ni Celeste. Matinding pagmamakaawa ni Rafael. Pilit na inaabot ang mga kamay ng asawa, umaasang may matitira pang init mula rito. Aayusin natin ito. Ipapagamot kita. Pupunta tayo sa pinakamagagaling na doktor. Ibabalik natin ang dati. Please just give me one more chance to make it right. Umiling si Elena. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Ang tanging ingay na maririnig sa kanilang paligid ay ang paghampas ng hangin sa mga dahon at ang hikbi ng lalaking ngayon lamang natauhan. Huli na, Rafael. Malumanay nitong sagot. Ngunit bawat pantig ay tila punyal na humihiwa sa dibdib ng inhenyero. Matagal na akong naghihintay na makita mo ako, na pakinggan mo ako. Pero sa tuwing susubukan kong lumapit, pinararamdam mo sa akin na isa lamang akong anino sa bahay na ito. Tapos na tayo. Ibinigay ko na ang lahat. Wala nang natira para sa sarili ko. Napirmahan ko na ang annulment papers. Ibibigay ko na yon sa abogado mo bukas ng umaga. Pumikit si Rafael. Tila hindi makayanan ng bigat ng mga salitang narinig. Hindi niya matanggap na sa sandaling nalaman niya ang buong katotohanan, saka naman isinara ng kanyang asawa ang kaisa-isang pinto ng pag-asa. Handa siyang isuko ang lahat ng kanyang yaman at posisyon, maibalik lamang ang panahong sinayang niya sa maling hinala. Akmang magsasalita pa sana si Rafael upang baguhin ang isip ng asawa nang biglang naputol ang kanilang pag-uusap. Mula sa loob ng kanilang bahay, dumagundong ang ingay ng isang mabigat na bagay na sunod-sunod na gumulong at bumagsak sa kahoy na hagdanan. Ang nakakagimbal na tunog na yon ay agad na sinundan ng isang matinis at puno ng sakit na hagulgol ng isang bata na yumanig sa buong kabahayan. Si Nina. Sabay na naibulalas ng mag-asawa. Kinalimutan ni Elena ang kanyang panghihina. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay, kasunod ang natatarantang si Rafael. Nang makarating sila sa ibaba ng hagdan, sumalubong sa kanila ang isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanilang mga puso. Nakahandusay sa malamig na sahig si Nina, umiiyak habang hawak ang baluktot na braso at may tumutulong dugo mula sa isang sugat sa noo ng bata. Tila nagising ang bata sa ingay ng pag-uusap nila sa labas at sa paghahanap kung nasaan ang mga magulang ay hindi sinasadyang nadulas sa matarik na hagdan. Binuhat ni Rafael ang umiiyak na anak habang pilit na pinatatahan ito nang nanginginig na si Elena. Sa gitna ng kaguluhang ito at papabagsak na buhay ng kanilang pamilya, isang panibagong pagsubok ang marahas na humarang sa kanilang daan. Ang aksidenteng naglagay sa buhay ng kanilang anak, sa panganib, ang tanging puwersang pipilit sa kanilang isantabi ang mga napunit na damdamin. Itinatali silang muli sa iisang direksyon bago pa man tuluyang magkahiwalay ang kanilang mga landas. Bawat segundo sa loob ng sasakyan patungo sa ospital ay tila isang taon ng pagdurusa para kay Rafael. Hawak niya ang manibela nang napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko habang sa backseat ay kalong ni Elena ang duguang si Nina. Ang bawat mahinang rintal ng sakit mula sa bata ay tila isang latay sa likod ni Rafael, isang paalala na sa paghahabol niya sa tagumpay at sa pakikinig sa mga maling bulong, nakalimutan niyang protektahan ang kaisa-isang kayamanan na hindi mabibili ng pera. Nang makarating sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga nurse si Nina mula sa mga bisig ni Elena. Nanatiling nakatayo ang mag-asawa sa gitna ng malamig at puting pasilyo
kapwa nababalutan ng dugo ng kanilang anak, ang dugong nagmula sa kanilang pagpapabaya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na lamang dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng pananagutan na kapwa nila pinapasan. Bago pa man makapagsalita si Rafael upang amuin ang asawa, bumasag sa katahimikan ang matatalas na yabag ng takong na nagmumula sa dulo ng hallway. Dumating si Celeste, kasunod si Doña Aurora. Ang mukha ni Celeste ay puno ng pilit na pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Rafael! Hon! Narinig ko ang nangyari! Mabilis na lumapit si Celeste at humawak sa braso ni Rafael, tila binabaliwala ang presensya ni Elena na nakasandal sa pader at halos hindi na makatayo sa panghihina. Poor Nina. How could this happen? I told you, Rafael. Ang isang tahanang puno ng gulo at sikreto ay hindi ligtas para sa isang bata. Tumingin si Rafael kay Celeste at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kaplastikan sa likod ng magandang mukha nito. Inalis niya ang kamay ng babae sa kanyang braso, isang kilos na ikinagulat ni Celeste. Hindi ngayon ang panahon para dyan, Celeste, malamig na wika ni Rafael. Ngunit hindi nagpaawat si Doña Aurora. Lumapit ito kay Elena at itinuro ang dalaga nang may nandidiring tingin. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging pabayang ina, hindi mahuhulog ang apo ko. Masyado kang abala sa pag-iinarte at sa mga itinatago mong baho, kaya pati ang kaligtasan ni Nina ay nakalimutan mo na. You are a danger to this family, Elena. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Elena. Ang kanyang pamumutla ay mas lalong naging kapansin-pansin sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw ng ospital. Mama, parang awa niyo na. Huwag dito. Nag-aagaw buhay ang anak ko. Pagsamo ni Elena, ang boses ay halos isang bulong na lamang. Nag-aagaw buhay? O baka naman ginagamit mo lang ang aksidenteng ito para hindi ka iwan ni Rafael? Sabat ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng lason. Rafael, you have to see this. Hindi lang ito aksidente. Kinuha ni Celeste ang kanyang tablet mula sa bag at may ipinakitang video. Ito ay ang footage mula sa security camera sa labas ng kanilang bahay kanina. Isang anggulo kung saan makikita si Elena na tila nahihilo at muntik ng matumba bago pumasok ng bahay. Tingnan mo, Rafael. She is not physically fit to take care of a child. She is sick and she is unstable. Sino ang nakakaalam kung anong gamot ang iniinom niya o kung ano ang ginagawa niya sa loob ng bahay kapag wala ka? Isang pabayang ina ang dahilan kung bakit nasa loob ng ER ang anak mo ngayon. Hinarap ni Celeste ang isang social worker ng ospital na kanina pa pala niya tinawagan at nakatayo sa likuran nila. I am a business partner of Mr. Vergara at saksi ako sa kapabayaan ng babaeng ito. I want to file a formal report. For the safety of the child, kailangang ilayo si Nina sa kanyang ina. Namilog ang mga mata ni Elena sa takot. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa braso ni Rafael, ang kanyang huling sandigan sa gitna ng unos. Rafael, huwag. Huwag nilang kukunin si Nina sa akin. Siya na lang ang meron ako, Rafael. Pakiusap, tiningnan ni Rafael si Celeste. Pagkatapos ay ang kanyang ina at huli ang kanyang asawang humihikbi at nagsusumamo. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang ulo at ang matinding galit na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Ngunit bago pa siya makakilos, lumabas ang doktor mula sa ER na may seryosong mukha. Mr. and Mrs. Vergara, kailangan nating mag-usap. Stable na ang bata. Pero may nakita kaming hindi inaasahan sa mga test ni Nina. Isang bagay na namana niya mula sa kanyang ina. Tila tumigil ang paghinga ni Elena. Ang sikretong pilit niyang itinago upang hindi maging pabigat ay hindi na lamang sa kanya. Ito ay dumadaloy na rin sa mga ugat ng kanyang anak. At sa harap ng banta ni Celeste, na agawin ang kanyang anak dahil sa kanyang sakit, isang mas malaking katanungan ang lumitaw. Kaya bang panindigan ni Rafael ang isang pamilyang hindi lamang wasak ang puso,
kundi may taning na rin ang buhay. Sa loob ng maliit at pribadong silid ng doktor, ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila mabibigat na tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Elena. Ipinaliwanag ng doktor na si Nina ay mayroong rare blood condition, isang sakit na namamana at unti-unting nagpapahina sa immune system ng bata. Ito ang parehong sakit na lihim na dinadala ni Elena, ang dahilan ng kanyang pamumutla at madalas na pagkahilo. Nang lumabas sila sa silid, hindi na nagawang pigilin ni Doña Aurora ang kanyang puot. Sa gitna ng pasilyo ng ospital, kung saan maraming tao ang nakatingin, hinarap nito si Elena nang may nagniningas na galit sa mga mata. Sinasabi ko na nga ba, ang dumi ng lahi mo, Elena. Sigaw ni Doña Aurora, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa puting pader ng ospital. Hindi lang pala pera ang kinuha mo sa anak ko, kundi pati ang kalusugan ng apo ko ay sinira mo dahil sa bulok mong dugo. You are a curse to this family. Mama, please, stop it. Pakiusap ni Rafael. Ang boses ay puno ng pagod at hapis habang nakatitig sa kanyang asawang tila anumang oras ay guguho na. Uho na. Huwag mo akong pigilan, Rafael. Singal ng matanda bago ito mabilis na humakbang patungo kay Elena. Bago pa man makakilos si Rafael, isang malakas na hampas ng palad ang tumama sa pisngi ni Elena. Ang tunog ng sampal na yon ay marahas na bumasag sa ingay ng ospital, dahilan upang mapalingon ang lahat ng mga nurse at pasyente sa paligid. Tumagilid ang mukha ni Elena sa lakas ng impact at dahan-dahang namula ang kanyang maputing balat sa bakas ng mga daliri ni Doña Aurora. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Elena. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa biyenan. May isang uri ng apoy sa kanyang mga mata na ngayon lamang nakita ni Rafael sa loob ng 12 taon. Matuwid siyang tumayo, binaliwala ang hapdi sa kanyang pisngi at huminga ng malalim na tila inilalabas ang lahat ng tinik na nakabara sa kanyang dibdib sa loob ng mahabang panahon. Tapos na ako sa pagiging martir, Mama Aurora, malamig at matatag na wika ni Elena. Ang boses niya ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang awtoridad na nagpatahimik maging kay Celeste na nakatayo sa gilid. What did you say? Singhal ni Doña Aurora. Akmang itataas muli ang kanyang kamay, ngunit mabilis na hinawakan ni Rafael ang kanyang braso. Hayaan mo siyang magsalita, Mama. Mariing wika ni Rafael, ang kanyang paningin ay nakapako kay Elena na tila ngayon lamang niya tunay na nakikilala. Inabot ni Elena ang kanyang bag at kinuha mula rito ang isang asul na folder na laging nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Inilapag niya ito sa ibabaw ng nurse station sa kanilang tapat. Lahat ng sinasabi ninyong pera na ninakaw ko. Narito ang katotohanan, panimula ni Elena habang binubuksan ang folder. Rafael, narito ang mga resibo ng mga utang ni Mama Aurora sa mga kasino at sa mga kaibigan niyang mata pobre. Narito ang mga dokumento na nagpapatunay na ang perang ipinapadala mo sa kanya para sa negosyo ay napunta lahat sa kanyang mga luho at pagkatalo sa sugal. At ang lalaking kausap ko sa litrato na ibinigay ni Celeste, siya ang private investigator na binayaran ko para hanapin kung saan napupunta ang pera ng kumpanya mo dahil ayaw kitang mag-alala noon. Namilog ang mga mata ni Doña Aurora, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang mabilis na binabasa ni Rafael ang mga dokumento. Ang mga kamay ni Rafael ay nagsimulang manginig sa tindi ng galit at pagkagulantang. And you, Celeste? Baling ni Elena sa babaeng na ngayon ay unti-unti nang umaatras. Alam ko ang tungkol sa overpricing na ginagawa mo sa mga materyales sa proyekto ni Rafael. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Tahimik ako, pero hindi ako tanga. Narito ang mga orihinal na invoice na itinago mo. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Si Doña Aurora ay napasandal sa pader, hindi makapagsalita, habang si Rafael ay tila pinagsakluban ng langit at lupa.
Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina. Pagkatapos ay si Celeste at huli ang kanyang asawa na buong tapang na tumayo para sa katotohanan sa kabila ng kanyang humihinang katawan. Rafael, kinuha ni Elena ang kanyang singsing sa kasal at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng asul na folder. Binabawi ko na ang lahat ng sakripisyo ko, hindi dahil hindi na kita mahal, kundi dahil hindi mo na-deserve ang isang segundong pananatili ko. Ipinaglaban kita sa lahat, maging sa sarili kong buhay. Pero ikaw, hindi mo man lang ako nagawang paniwalaan. Akmang magsasalita si Rafael nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Nina. Isang nurse ang lumabas na may natatarantang mukha. Mr. Vergara! Ang bata po. Bigla pong bumaba ang heart rate niya at kailangan nating isagawa ang emergency blood transfusion ngayon din. Sa gitna ng pagkakalantad ng lahat ng baho at kaanambaw at kasinungalingan, muling hinarap ng pamilya ang isang krisis na walang puwang para sa paliwanag. Habang si Elena ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang anak, naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng dalawang panig, ang kanyang mapanlinlang na ina at ang asawang handang mamatay para sa kanila, habang ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay na lamang sa isang manipis na hibla ng pag-asa. Mabilis na kumilos ang mga nurse sa loob ng intensive care unit, habang ang tunog ng mga kagamitang medikal ay nagbibigay ng isang nakatitigagal na ritmo sa katahimikan ng pasilyo. Si Rafael ay nananatiling nakatayo sa labas ng salamin na pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito. Habang pinapanood, ang kanyang anak na si Nina na pinalilibutan ng mga doktor. Kailangan natin ng donor ngayon din. Malakas na wika ng doktor habang lumalabas ng silid. Rare ang blood type ng bata at dahil sa kondisyon niya, hindi pwedeng maghintay hanggang bukas. Ako? Kuhanin niyo ang dugo ko. Mabilis na sagot ni Elena. Humakbang siya palapit. Kahit na ang kanyang sariling mga binti ay tila gawa sa malambot na gulaman. Elena, hindi pwede. Pigil ni Rafael. Hinawakan niya ang balikat ng asawa. Narinig mo ang sabi ng doktor kanina. Mahina ang immune system mo. Masyadong mapanganib para sa iyo ang mag-donate sa kalagayan mo ngayon. Tiningnan siya ni Elena nang may mga matang puno ng determinasyon at pait. Isang ina ako, Rafael. Ibinigay ko na ang lahat sa pamilyang ito. Pati ang huling patak ng dugo ko, ibibigay ko para mabuhay ang anak ko. Huwag mo akong pigilan sa kaisa-isang bagay na kaya ko pang gawin para sa kanya. Pilit na sumingit si Celeste. Sinusubukang ayusin ang kanyang nagulong buhok at bumalik sa kanyang mapanlinlang na anyo. Rafael Hon, baka pwedeng humanap tayo ng ibang donor? I can call my connections. Hindi kailangang si Elena ang magsakripisyo, baka lalo lang siyang maging pabigat kapag nagkasakit siya na ng lalo. Hinarap ni Rafael si Celeste. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang labaha. Umalis ka na, Celeste, at isama mo ang mama. Ayoko nang makita ang mga mukha ninyo. Mula ngayon, tapos na ang kahit anong koneksyon natin sa negosyo. Asahan mo ang demanda ko sa lahat ng ginawa mong panloloko sa kumpanya. Rafael, anak. Pagsusumamo ni Doña Aurora, pilit na humahawak sa braso ng anak. Huwag kang maniwala sa mga dokumentong yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain tayo. Bitawan mo ako, mama. Mariing wika ni Rafael, tinanggal niya ang kamay ng ina nang may halong pandidiri. Matagal mo akong ginawang bulag. Matagal mong pinahirapan ang asawa ko habang pinapakain kita ng luksuryang hindi mo deserve. Umalis kayo bago ko tawagin ang security ng ospital. Nang makaalis ang dalawang kontrabida na may halong pagkapahiya at galit, binaling ni Rafael ang kanyang atensyon kay Elena na kasalukuyan ng inihahanda ng mga nurse. Pumasok sila sa isang maliit na silid kung saan magkatabi ang kama ni Elena at Nina. Habang nakahiga si Elena, nakita ni Rafael kung paano dahan-dahang dumaloy ang pulang likido mula sa braso ng kanyang asawa patungo sa tubo na nakakabit kay Nina. Ang pamumutla ni Elena ay mas lalong naging nakakatakot.
Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit habang ang kanyang hininga ay nagiging mababaw. Elena, please, lumaban ka, bulong ni Rafael. Kinuha niya ang kabilang kamay ni Elena at hinalikan ito ng paulit-ulit. Patawarin mo ako. Magsisimula tayo ulit. I'll make it up to you, I promise. Bubuo tayo ng bagong buhay, malayo sa kanila. Dahan-dahang idinilat ni Elena ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang asawang umiiyak sa kanyang tabi. Sa gitna ng kanyang panghihina, naroon pa rin ang pagmamahal, ngunit nababalutan na ito ng isang makapal na pader ng pagod. I'm leaving, Rafael. Mahinang simula ni Elena. Ang boses ay halos hangin na lamang. Not because I don't love you, but because I finally learned to love myself. 12 taon akong naging anino mo. 12 taon kong kinalimutan kung sino si Elena para lang maging perpektong asawa sa'yo. Pero sa huli, hindi mo pala ako kilala. Elena, huwag ngayon, pakiusap ni Rafael. Pumikit muli si Elena. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang sentido. Kapag maayos na si Nina, kukunin ko siya. Huwag mo na kaming hanapin. Hayaan mo naman akong mabuhay para sa sarili ko sa natitirang panahon na meron ako. You didn't just break my heart, Rafael. You broke my soul. Makalipas ang ilang oras, naging stable ang kondisyon ni Nina dahil sa dugo ng kanyang ina. Nakatulog si Rafael sa silya sa tabi ng kama dahil sa matinding pagod at puyat. Ngunit nang magising siya sa pagtama ng unang sinag ng araw sa bintana ng ospital, isang malakas na kaba ang yumanig sa kanyang dibdib. Ang kama ni Elena ay wala ng laman. Ang mga kumot ay maayos na nakatiklop at ang suwero ay maingat na tinanggal. Sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng higaan, naroon ang kanyang singsing sa kasal na nakapatong sa isang maikling liham. Mabilis na tumakbo si Rafael sa labas ng kwarto. Tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa sa gitna ng mataong pasilyo. Ngunit tanging ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng aircon ang sumagot sa kanya. Wala na si Elena. Nawala ang babaeng itinuring niyang laging nariyan. Ang babaeng akala niya ay hinding-hindi siya iiwan kahit anong sakit ang ibigay niya. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng hallway. Hawak ang malamig na singsing. Habang napagtatanto na ang kalayaang hinangad niya noon ay ang pinakamabigat na parusang matatanggap niya ngayon. Ang bawat sulok ng kanilang malawak na bahay ay tila naging isang hungkag na kuwebang sumisigaw ng pangalan ni Elena. Sa bawat pagpihit ni Rafael ng busol ng pinto, sa bawat pag-upo niya sa hapagkainan, at sa bawat amoy ng labandang nagmumula sa mga kurtina, nararamdaman niya ang presensya ng asawang pilit niyang itinaboy. Ngunit ngayon ay hindi na niya mahagilap. Ang katahimikang dati ay ipinagrereklamo niya ay isa na ngayong nakabibinging parusa na naggagala sa bawat pasilyo. Hindi tumigil si Rafael. Sa loob ng isang linggo, tila naging isang baliw na anino siya na naglalakad sa mga lansangan ng Cebu. Sinisiyasat niya ang lahat ng terminal ng bus, ang mga pantalan, at maging ang mga maliliit na klinika, umaasang makikita ang maputlang mukha ni Elena. Ngunit ang kanyang asawa, ang babaeng dati ay parang bukas na aklat sa kanya, ay natutong maging isang lihim na hindi niya mabasa. Sa gitna ng kanyang paghahanap, hindi rin niya pinatawad ang mga taong sumira sa kanyang pamilya. Sa loob ng kanyang opisina, hinarap niya ang kanyang mga abogado nang may mga matang wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Attorney Vargas, siguraduhin mong hindi makakalabas ng bansa si Celeste Arnaldo. Mariing utos ni Rafael habang nilalagdaan ang mga papeles para sa formal na demanda ng estafa at falsification of documents. At tungkol sa aking ina, putulin ninyo ang lahat ng kanyang credit cards. Iwanan ninyo siya ng sapat na pondo para sa isang simpleng buhay sa probinsya, ngunit wala ng luksuryang magmumula sa akin. Rafael, anak mo pa rin ako. Ang tinig ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mula sa huli nilang pag-uusap, ngunit hindi na ito naging sapat upang palambutin ang kanyang puso. Ang utang na loob niya sa kanyang ina
ay nabayaran na ng 12 taon na pagdurusa ni Elena. Isang hapon, habang nag-aayos si Rafael ng mga gamit ni Nina para sa paglabas nito sa ospital, may nakita siyang isang maliit na lukot na papel sa loob ng bag ng bata. Isa itong drawing ni Nina, isang larawan ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat na may 3 taong magkakahawak kamay. Sa likod ng papel, may nakasulat na isang address sa isang liblib na bayan sa dulong bahagi ng Cebu, ang lugar kung saan ipinanganak si Elena. Hindi nag-aksaya ng panahon si Rafael. Iniwan niya si Nina sa pangangalaga ng isang mapagkakatiwalaang nurse at mabilis na pinaandar ang kanyang sasakyan. Ang dagundong ng makina ay tila sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Tinahak niya ang mahahaba at palikulikong kalsada, nilalagpasan ang mga luntiang bukid at mga dalampasigan, hanggang sa marating niya ang isang maliit na barangay na halos hindi nararating ng signal ng telepono. Narating niya ang isang maliit na dampa na gawa sa kawayan at nipa. Nakatayo sa ilalim ng malalaking puno ng niyayog at nakaharap sa payapang dagat. Marahang pinatay ni Rafael ang makina ng sasakyan. Bumaba siya at dahan-dahang lumakad sa buhanginan. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng malalim na marka sa basang lupa. Mula sa malayo, namataan niya ang isang figura. Nakaupo si Elena sa isang mahabang upuang kahoy sa harap ng dagat, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay nakatayo ang lalaking nasa litratong ipinakita ni Celeste noon, ang doktor na si Dr. Manuel. Nakita ni Rafael kung paano maingat na inayos ni Manuel ang kumot sa balikat ni Elena at kung paano hinawakan ng doktor ang pulso ng kanyang asawa ng may matinding konsentrasyon. Napatigil si Rafael sa likod ng isang malaking puno. Gusto niyang sumugod, gusto niyang bawiin ang kanyang asawa. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang eksena ng pagtataksil, kundi isang eksena ng unti-unting pagpanaw ng isang buhay. Nakita niya kung gaano kapayat si Elena, kung paano tila naging kasing puti ng papel ang kanyang balat, at kung paano ito humihinga ng may hirap. Wala na tayong oras, Elena. Narinig niyang wika ni Manuel. Ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Ang transfusion ay pansamantalang lunas lang para kay Nina, pero ang katawan mo, hindi na nito kaya ang sunod-sunod na stress. Kailangan mo nang bumalik sa ospital sa lungsod. Napahawak si Rafael sa puno upang hindi siya matumba. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 12 taon, pinabayaan niyang mag-isa ang babaeng ito at hanggang sa huling sandali, ang kapakanan pa rin ng iba ang iniisip nito. Akmang lalabas na sana si Rafael mula sa kanyang pinagtataguan nang biglang dumating ang isang itim na sasakyan sa tapat ng dampa. Bumaba rito ang 2 lalaking nakasuit at may dalang mga legal na dokumento. Mrs. Elena Vergara, kami ang mga kinatawan ni Miss Celeste Arnaldo. Wika ng isa sa mga lalaki ng may kawalang galang. Narito kami para sa formal na abiso dahil sa mga ebidensya ng iyong hindi maayos na kalusugan at kawalan ng kakayahan sa pananalapi. Nagsampa kami ng petisyon para sa pansamantalang kustodya ni Nina Vergara. Kung hindi ka sasama sa amin ngayon para sa pirmahan, mapipilitan kaming gamitin ang kapangyarihan ng batas. Tila isang leon na nagising si Rafael. Hindi na siya nanatili sa dilim. Lumabas siya mula sa likod ng puno. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na mas matindi pa sa anumang bagyo. Subukan ninyong hawakan ang asawa ko at tinitiyak ko sa inyong hindi na ninyo makikita ang liwanag ng bukas. Dagundong ni Rafael. Lumingon si Elena. Ang gulat at takot sa kanyang mga mata ay sapat na upang durugin ang puso ni Rafael ng paulit-ulit. Ngunit ang mas malaking banta ay ang mga lalaking dala ni Celeste, na tila may mas masama pang balak kaysa sa pagdadala lamang ng mga papeles. Napatigil ang 2 lalaking dala ni Celeste. Nang makita ang bagsik sa mga mata ni Rafael, hindi nila inaasahan na ang inhenyero mismo ang makakaharap nila sa liblib na lugar na ito. Sa isang mabilis at determinadong hakbang, humarang si Rafael sa gitna ni Elena
at ng mga tauhan ni Celeste. Tila isang matibay na pader na handang tumanggap ng anumang bala para sa kanyang asawa. Ibigay ninyo ang mga papeles na iyan sa akin, malamig na utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na nagpapakaba sa sinumang nakikinig. Mr. Vergara, sumunod lang ho kami sa utos ni Miss Arnaldo. Hindi na natapos ng isa ang kanyang sasabihin dahil mabilis na kinuha ni Rafael ang mga dokumento at pinunit ang mga ito sa harap nila nang walang pag-aalinlangan. Sabihin ninyo sa kanya, hindi na siya muling makakalapit sa pamilya ko. Ang lahat ng kasong isinampa ko laban sa kanya ay sapat na para mabulok siya sa kulungan habang buhay. At kung magtatangka pa kayong sakta ng asawa ko, sisiguraduhin kong kayo ang susunod. Layas. Nang makitang seryoso si Rafael, mabilis na nagmamadaling bumalik ang mga lalaki sa kanilang sasakyan at humarurot paalis, nag-iiwan ng alikabok sa hangin. Nanatili ang katahimikan sa paligid. Tanging ang huni ng hangin mula sa dagat ang maririnig. Dahan-dahang lumingon si Rafael kay Elena. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang matinding pighati nang makita ang hitsura ng kanyang asawa. Nakakapit si Elena sa sandalan ng upuang kahoy. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumabagsak at ang kanyang mga labi ay halos kasing puti na ng buhangin. Elena, bulong ni Rafael. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tapat ng asawa. Akmang hahawakan niya ang mga kamay nito, ngunit dahan-dahang iniwas ni Elena ang kanyang palad. Bakit ka narito, Rafael? Mahinang tanong ni Elena. Ang boses ay tuyot at walang buhay. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang mawala ako? Ang pirmahan ng annulment? Naroon na sa abogado mo ang mga papel. Tapos na tayo. Bakit kailangan mo pa akong sundan dito? Pumikit si Rafael ng mariin. Tila bawat salita ni Elena ay isang latay sa kanyang puso. Hindi niya namalayang muli nang umaagos ang kanyang mga luha. Elena, patawarin mo ako. Nagmakaawa siya. Isinubsob ang kanyang mukha sa mga tuhod ng asawa. Nabulag ako. Nilamon ako ng galit at ng mga kasinungalingan. Pero nalaman ko na ang lahat. Alam ko na kung paanong ikaw ang nagligtas sa akin noong lugmok na lugmok ako. Alam ko na ang lahat ng pagnanakaw ni Mama. Elena, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. Pagkakataon? Rafael, 12 taon kitang binigyan ng pagkakataon. 12 taon akong naghintay na mapansin mo na hindi lang ako isang kasambahay sa bahay na yon. Noong nagugutom ka sa Cebu, hinahati ko ang kaisa-isang itlog para lang mabusog ka. Noong wala kang pambayad sa review, ibinigay ko ang lahat ng meron ako. Pero noong nagtagumpay ka na, kinalimutan mo na kung sino ang kasama mo sa hirap. Naramdaman ni Rafael ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang bawat detalye ng sakripisyo ni Elena ay tila mga buhay na sugat na bumubukas sa kanyang isipan. Patawarin mo ako. Pakiusap, Elena. Gagawin ko ang lahat. Ipapagamot kita. Magbabago ako. Pagsamo ni Rafael, pilit na hinahawakan ang malamig na kamay ng asawa. Huminga ng malalim si Elena. Tila kinukuha ang huling hibla ng kanyang lakas. Rafael, hindi nabibili ng pagsisisi ang mga taon na iniwan mo akong mag-isa sa dilim. Hindi sapat ang sorry para gamutin ang pusong dinurog mo ng paulit-ulit. Gusto ko na lang ng katahimikan para sa akin at para kay Nina. Akmang tatayo si Elena upang pumasok sa loob ng dampa nang biglang natigilan ang kanyang buong katawan. Napapahawak siya ng mariin sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Elena? Elena, anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Rafael. Agad siyang tumayo at inalalayan ng asawa. Hindi nakasagot si Elena. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga binti ay biglang nanlambot.
tila nawalan ng buto. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa, mabilis siyang nasalo ni Rafael sa kanyang mga bisig. "Manuel! Manuel! Tulong!" Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Lumabas si Dr. Manuel mula sa kusina. Ngunit bago pa man ito makalapit, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Elena. Ang kanyang katawan ay naging mabigat at malamig sa mga bisig ni Rafael. Ang puting bestida nito ay unti-unting nagkaroon ng mantsa ng dugo mula sa kanyang ilong. Isang senyales na ang kanyang sakit ay nasa rurok na ng panganib. "Elena! Huwag! Elena! Gising!" Pakiusap ni Rafael, niyuyugyog ang asawa habang ang kanyang mundo ay tila tuluyan ng nagdidilim. Sa gitna ng dalampasigan, habang lumulubog ang araw at bumubuhos ang ulan, naiwan si Rafael. Nayakap-yakap ang walang malay na katawan ni Elena. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. At sa bawat segundong dumadaan, tila unti-unti ring nawawala ang pagkakataon ni Rafael na maibalik ang buhay na kanya mismong winasak. Ang bawat segundo ng paglalakbay pabalik sa lungsod ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Hawak ni Rafael ang manibela ng may panginginig, habang sa likod ng sasakyan ay pilit na pinapanatiling gising ni Dr. Manuel si Elena. Ang maputing damit ni Elena ay punong-puno na ng mantsa ng dugo at ang kanyang hininga ay naging kasing nipis ng sinulid. Paulit-ulit na binubulong ni Rafael ang pangalan ng asawa. Bawat bigkas ay isang panalangin at isang sumpa sa kanyang sariling kapabayaan. Nang makarating sa ospital, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng ingay ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak sa pasilyo. Hindi binitawan ni Rafael ang kamay ni Elena hanggang sa huling sandali bago ito ipasok sa operating room. Ang init ng dugo ng asawa na dumikit sa kanyang mga palad ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Habang naghihintay si Rafael sa labas ng operasyon, dumating ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. May dala itong mga balitang magsisilbing hustisya sa lahat ng dinanas ni Elena. "Sir Rafael, maayos na ang lahat." Formal na ulat ng abogado. Ang mga pulis ay kasalukuyan ng nasa opisina ni Miss Celeste Arnaldo. Napatunayan ng aming investigasyon na hindi lang estafa ang ginawa niya. Sangkot din siya sa malaking money laundering gamit ang mga proyekto ninyo. Wala siyang kawala. Kasabay nito, sa isang bahagi ng lungsod, ang karangyaan ni Doña Aurora ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Nakatayo ang matanda sa harap ng isang mamahaling restaurant, pilit na ipinapasa ang kanyang credit card. Ngunit paulit-ulit itong tinatanggihan ng makina. Ang mga kaibigan niyang matapobre na dati ay laging nakapaligid sa kanya ay isa-isang tumalikod at nagbulungan nang may pangungutya. "I'm sorry ma'am, but this card is already blocked by the primary owner." Malamig na wika ng waiter. Napahiya at nanginginig sa galit. Sinubukan ni Doña Aurora na tawagan si Rafael. Ngunit tanging ang boses ng operator ang sumasagot sa kanya. Ang babaeng dati ay reyna ng kanyang sariling mundo ay naiwang mag-isa sa dilim, walang pera, walang kaibigan. At higit sa lahat, wala ng anak na handang maniwala sa kanyang mga luha. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang bilangguan. Samantala, sa opisina ni Celeste, ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang kumikislap na asul at pulang ilaw ay sumakop sa buong gusali. Pilit na nagmamaktol si Celeste habang pinaposas ang kanyang mga kamay. "You can't do this to me. I have connections," sigaw ni Celeste. Ang kanyang magandang mukha ay naging kasing pangit ng kanyang ugali dahil sa takot at poot. Ngunit walang nakinig. Ang kanyang connections ay naglaho na parang bulan ng malaman ang bigat ng kanyang mga krimen. Habang isinasakay sa patrol car, isang nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May isang huling baraha pa siyang itinatago. Isang huling pagtatangka na sirain ang kaligayahan ni Rafael. Kahit na ibig sabihin nito ay tuluyang pagkasira
ng sarili niyang buhay. Bumalik ang eksena sa ospital. Lumabas ang doktor mula sa operating room. Bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Mabilis na tumayo si Rafael, hindi alam kung anong balita ang dapat asahan. Stable na siya, Mr. Vergara. Ngunit kailangan niyang manatili sa ICU para sa masusing obserbasyon. Ang katawan niya ay masyadong mahina at kailangan niya ng katahimikan at matinding pag-aalaga. Pahayag ng doktor. Nakahinga ng malalim si Rafael, tila nabunutan ng isang malaking tinik. Lumakad siya patungo sa ICU. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang nurse ang lumapit sa kanya na may dalang isang maliit na sobre na iniwan daw ng isang hindi kilalang tao sa reception desk. Nang buksan ni Rafael ang sobre, nanlamig ang kanyang buong katawan. Naroon ang isang litrato ni Nina na kinuha mula sa malayo habang ang bata ay nasa ospital. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang, "Kung hindi siya magiging akin, walang pwedeng maging masaya." Isang matinding kilabot ang gumapang sa likod ni Rafael. Napatingin siya sa dulo ng pasilyo at nakita ang isang figurang nakasuot ng pang-nurse. May takip ang mukha at mabilis na naglalakad patungo sa kwarto kung nasaan ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga kay Elena, tila nakalimutan ni Rafael na ang isang sugatang hayop ay mas lalong nagiging mapanganib bago ito tuluyang sumuko. Ang bawat tibok ng puso ni Rafael ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib habang tinatahak niya ang kahabaan ng pasilyo. Ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanyang likuran at ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa pintuan ng silid ni Nina. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang banta ni Celeste. Alam niyang ang isang babaeng nawalan na ng lahat ay wala ng kinatatakutan at ang kawalan ng takot na yon ang pinakamapanganib na kalaban. Narating niya ang pintuan ni Nina at marahas itong itinulak. Ang ingay ng pagtama ng pinto sa pader ay bumasag sa katahimikan ng silid. Doon, nakita niya ang figurang naka-nurse na uniforme. Hawak nito ang IV line ni Nina at may hawak na hiringgilya na may lamang malinaw na likido handang iturok sa tubo na direktang nakakabit sa ugat ng kanyang anak. "Huwag mong subukang ituloy iyan." Ang dagundong ng boses ni Rafael ay puno ng puot at kilabot na palingon ang figura. Hindi iyon si Celeste, kundi isa sa mga tauhan nito na binayaran upang gawin ang maruming trabaho. Sa takot na mahuli, binitawan ng salarin ang hiringgilya na gumulong sa sahig at tinangkang tumakas patungo sa bintana. Ngunit hindi na siya hinayaan ni Rafael. Sa isang mabilis na pagkilos, hinarangan niya ang daan at mahigpit na hinawakan ang braso ng lalaki hanggang sa dumating ang mga security guard na mabilis na rumesponde sa ingay. Nang mailabas na ang salarin, napasandal si Rafael sa gilid ng kama ni Nina. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na muntik na naman itong mawala sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang uri ng pagod na hindi kayang gamutin ng tulog. Ang pagod ng isang lalaking nirealisa na sa loob ng maraming taon. Ang kanyang sariling mga kamay ang bumasag sa proteksyon ng kanyang pamilya. Lumipas ang gabi at nang maging panatag na ang paligid, bumalik si Rafael sa ICU kung nasaan si Elena. Naupo siya sa tabi ng higaan nito, hindi pinapakawalan ang malamig at payat na kamay ng asawa. Sa loob ng silid na tanging tunog lamang ng monitor ang maririnig, nagsimulang magsalita si Rafael sa isang mahinang bulong, kahit na hindi siya sigurado kung naririnig siya nito. "Elena, hindi ko alam kung paano tayo nakarating dito." Simula niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Akala ko, ang pagbibigay sa inyo ng magandang bahay at mamahaling gamit ay sapat na. Akala ko, ang pagiging matagumpay na engineer ay ang tanging papel ko. I was so busy building skyscrapers for strangers, but I let our own home crumble to pieces. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mag-isa kang lumaban sa sakit mo. Patawarin mo ako
dahil mas pinaniniwalaan ko ang ibang tao kaysa sa tibok ng puso mo. Dahan-dahan, tila narinig ng tadhana ang kanyang pagsamo. Ang mga daliri ni Elena ay bahagyang kumilos sa loob ng palad ni Rafael. Ang mga talukap ng mata nito ay unti-unting nanginig hanggang sa dahan-dahang idilat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa noong una, ngunit nang makita niya ang mukha ni Rafael na punong-puno ng luha at pag-aalala, isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Rafael? Ang boses ni Elena ay halos isang hangin na lamang, tuyot at walang lakas. Nandito ako, Hon. Nandito ako. Safe na si Nina. Safe na tayo. Mabilis na sagot ni Rafael. Hinalikan niya ang likod ng palad ni Elena nang may matinding pag-iingat. Tila ba ang asawa ay isang babasaging kristal na baka mabasag sa kaunting pagkakamali. Tumingin si Elena sa paligid. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa asawa. Yung annulment? Rafael, tapos na tayo, di ba? Tila isang kutsilyo ang bumaon sa dibdib ni Rafael sa tanong na iyon. Elena, pinunit ko na ang mga papel. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari iyon. Alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong kailangan kong patunayan sa iyo araw-araw na deserve ko pa ang manatili sa tabi mo. Just give me a chance to be the husband you always deserved. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Hindi sumagot si Elena. Nanatili lamang siyang nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Hindi ganoon kadaling burahin ang 12 taon ng panlalamig at ilang buwan ng matinding insulto. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya sa mga mata ni Rafael ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang katapatan ng lalaking minahal niya noon sa Cebu. Kinuha ni Rafael ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Elena. Ang bawat haplos ay puno ng pagmamahal. Bawat kilos ay maingat at tila isang seremonya ng paghingi ng tawad. Ito ang simula ng slow burn, healing na kanilang tatahakin. Isang mahaba at masakit na proseso ng muling pagbuo ng tiwala. Gayunpaman, sa gitna ng katahimikang ito, isang nurse ang kumatok sa pinto at may iniabot na isang legal na dokumento kay Rafael. Nang mabasa niya ito, nagbago ang anyo ni Rafael. Ang kasong isinampa niya laban kay Celeste at sa kanyang ina ay nagsimula ng gumulong at kailangan niyang humarap sa korte sa susunod na araw upang tuluyang tapusin ang anino ng nakaraan. Ngunit ang hindi alam ni Rafael, si Doña Aurora ay hindi pa tapos. Sa labas ng ospital, isang balita ang nagsisimulang kumalat sa media tungkol sa tunay na dahilan ng pagkakasakit ni Elena. Isang huling pagtatangka ng matanda na sirain ang reputasyon ng kanyang manugang upang makuha ang simpatiya ng publiko at bawiin ang kanyang marangyang buhay. Isang maliwanag na umaga sa Cebu ang sumalubong kay Rafael, ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan kundi ng isang mabigat na responsibilidad. Ito ang araw ng huling paghaharap sa korte. Habang inaayos niya ang kanyang kurbata, sa harap ng salamin, nakita ni Rafael ang isang lalaking malayo na sa dating inhenyero na lunod sa ambisyon. Ang nakikita niya ngayon ay isang asawa at amang handang itama ang bawat baluktot na landas na kanyang tinahak. Sa labas ng gusali ng korte, ang ingay ng mga reporter at ang kislap ng mga kamera ay tila isang dagat ng kaguluhan. Naroon si Doña Aurora, suot ang kanyang pinakakaawa-awang hitsura, pilit na humihikbi sa harap ng mga interview. Sinisiraan niya si Elena. Tinatawag itong isang babaeng may malubhang sakit na ginagamit ang bata para makuha ang yaman ng pamilya Vergara. Ngunit nang dumating si Rafael, ang ingay ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi tumingin si Rafael sa kanyang ina. Dire-diretso siyang pumasok sa loob, dala ang katotohanang matagal nang ipinagkait. Sa loob ng silid ng korte,
Ang bawat dokumentong inilatag ni Rafael ay tila mga pako na itinatarak sa kabaong ng mga kasinungalingan ni na Celeste at Aurora. Ipinakita niya ang mga bank statement, ang mga testimonya ng mga private investigators, at ang pinakamasakit sa lahat, ang video confession ng nurse na binayaran ni Celeste para saktan si Nina nang iatras ni Rafael ang lahat ng pinansyal na suporta sa kanyang ina at formal na itakwil ang mga maling paratang nito. Ang mukha ni Doña Aurora ay naging larawan ng matinding pagkapahiya. Ang reyna ng lipunan ay tuluyan ng nabaon sa putik ng sarili niyang mga gawa. Pinalna ang desisyon ng korte. Si Celeste ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang piyansa dahil sa bigat ng kanyang mga krimen. Si Doña Aurora naman ay iniwan sa kanyang sariling kapalaran, isang buhay sa isang maliit na paupahang kwarto sa probinsya, malayo sa luksuryang kanyang ninakaw, kasama ang tanging bagay na natira sa kanya, ang kanyang sariling konsensya. Nang matapos ang lahat, mabilis na bumalik si Rafael sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumatakbo dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Elena na nakaupo na sa isang wheelchair sa tabi ng bintana kung saan tumatama ang sinag ng araw. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog si Nina. Ang pamumutla ni Elena ay naroon pa rin, ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Ang liwanag ng isang babaeng malaya na sa takot at pang-aapi. Tapos na, Elena. Wala na silang magagawa sa atin. Mahinang wika ni Rafael habang lumuluhod sa tabi ng wheelchair ng asawa. Tumingin si Elena sa kanya. Dahan-dahan, inabot ni Elena ang kamay ni Rafael. Hindi ito kasing higpit ng dati, ngunit sapat na upang maramdaman ni Rafael ang pag-asa. Rafael, hindi ko maipapangako na bukas ay okay na ang lahat. Ang sakit na ito at ang mga sugat sa puso ko, kailangan ng panahon para maghilom. Hihintayin ko, Elena. Kahit gaano katagal, kahit abutin tayo ng habambuhay, sagot ni Rafael, idinikit niya ang kanyang noo sa kamay ng asawa. Ibinenta ko na ang mansyon. Bumili ako ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa probinsya mo, sa mismong lugar kung saan mo gustong manirahan. Doon tayo magpapagaling. Doon natin palalakihin si Nina, malayo sa ingay ng lungsod at sa mga taong nanakit sa atin. Isang maliit at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nagpapahiwatig na, sa kabila ng lahat ng tindi ng bagyong pinagdaanan nila, ang kanilang pundasyon ay nananatiling nakatayo, hindi dahil sa semento at bakal, kundi dahil sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy at naging ginto. Kinuha ni Rafael ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang kanilang mga singsing sa kasal na muli niyang ipinalinis. Kinuha niya ang kamay ni Elena at dahan-dahang isinuot ang singsing, hindi bilang isang simbolo ng pagmamay-ari, kundi bilang isang pangako ng pagsisilbi. Magsisimula tayo ulit, Hon. Isang araw sa bawat pagkakataon, bulong ni Rafael, habang pinapanood nila ang unti-unting paglubog ng araw mula sa bintana ng ospital. Alam nilang ang gabi ay darating, ngunit hindi na sila natatakot sa dilim. Dahil sa pagkakataong ito, magkahawak kamay nilang sasalubungin ang bukas, bitbit ang mga aral ng nakaraan at ang pangakong hinding-hindi na muling magkakaroon ng mga salitang hindi nasasabi. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng tubig sa dalampasigan ng kanilang bagong buhay. Sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Cebu, kung saan ang langit ay tila laging nakangiti, sa asul na dagat, nakatayo ang isang simpleng bahay na gawa sa matibay na kahoy at semento. Hindi ito kasing taas ng mga skyscraper na dating itinatayo ni Rafael, ngunit ang bawat haligi nito ay baon sa pundasyon ng katapatan at pag-unawa. Nakaupo si Elena sa beranda, pinapanood ang 10 taong gulang na si Nina na masayang nakikipaglaro sa kanilang aso sa buhanginan. Ang kulay sa mga pisngi ni Elena ay bumalik na.
At bagamat kailangan pa rin niyang mag-ingat dahil sa kanyang kondisyon, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng anino ng pagod. Ang sakit na dati ay tila hatol ng kamatayan ay naging isang paalala na ang bawat hininga ay isang regalo na hindi dapat sadyang sasayangin. Ramdam ni Elena ang paglapit ng isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Isang pares ng maiinit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang mga balikat. Sinusundan ng isang banayad na halik sa kanyang sentido. Si Rafael yun. Hindi na siya ang inhenyero na laging nakatali sa kanyang cellphone at mga blueprint. Ngayon, siya ay isang lalaking masayang nagtatrabaho sa kanilang sariling maliit na construction firm sa probinsya. Inuuna ang pag-uwi ng maaga upang makasabay sa hapunan ang kanyang pamilya. Hon, handa na ang niluluto kong tinola. Pumasok na kayo ni Nina bago pa lumamig ang sabaw. Malambing na wika ni Rafael. Napangiti si Elena at hinawakan ang kamay ng asawa. Sandali na lang, Rafael. Pinapanood ko lang kung paano lumaki ang anak natin. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na narito tayo. Naupo si Rafael sa tabi niya. Kinuha ang kanyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Narito tayo dahil hindi ka sumuko, Elena. At dahil tinuruan mo akong makita ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa tagumpay at pera. Sa loob ng 5 taon, dahan-dahang binuo ni Rafael ang tiwalang kanyang winasak. Hindi naging madali ang proseso ng pagpapatawad. May mga gabi noong una na nagigising pa rin si Elena na may takot sa kanyang mga mata. At may mga sandali na ang katahimikan ay nagiging mabigat pa rin. Ngunit sa bawat pagkakataong yon, naroon si Rafael. Hindi na lumalayo, hindi na nanunumbat, kundi nananatiling nakikinig at yumayakap. Ang pagpapatawad ay hindi isang-isang beses na kaganapan, kundi isang desisyon na pinipili nilang gawin sa bawat umagang magigising silang magkatabi. Kumusta naman ang mga taong naging bahagi ng kanilang madilim na kahapon? Sa isang maliit na paupahang kwarto, sa malayo ring bahagi ng probinsya, mag-isang naninirahan, si Doña Aurora. Ang mga mamahaling alahas ay wala na, napalitan ng mga gamot para sa kanyang tumatandang katawan. Paminsan-minsan, nagpapadala si Rafael ng sapat na pondo para sa kanyang pangangailangan, ngunit ang pinto ng kanilang tahanan ay nananatiling sarado para sa kanya. Ang kalungkutan ng matanda ang naging kabayaran sa mga taon ng kanyang kasakiman. Si Celeste naman ay nananatili sa likod ng rehas, binubuno ang parusang bunga ng kanyang sariling mga ambisyon. Ang kanilang mga anino ay hindi na muling nakaabot sa paraisong binuo ni na Rafael at Elena. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong paligid. Tumayo ang mag-asawa upang tawagin si Nina. Ang ingay ng tawa ng bata na tumatakbo patungo sa kanila ay ang pinakamasarap na musika na narinig ni Rafael sa buong buhay niya. Nahanap na nila ang kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakabase sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang harapin ang bawat unos ng magkasama. Ang sugat ng nakaraan ay nananatili bilang peklat, ngunit ang mga peklat na ito ang nagpapatunay na sila ay nakaligtas at mas naging matatag. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple ngunit malalim. Ang isang tahanan ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng semento at bakal, kundi sa bawat salitang binibitawan ng may katapatan at bawat sakripisyong ginagawa ng may pagmamahal. Ang katahimikan ay maaaring maging kuta, ngunit maaari rin itong maging bilangguan. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay ang lakas na magsalita, makinig, at manatili kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng kanilang maliit na bahay, habang ang liwanag mula sa loob ay nagbibigay ng init sa madilim na gabi. Sa baybayin ng Cebu, ang kwento ng pamilya Vergara ay nagtapos hindi sa isang marangyang selebrasyon, kundi sa isang payapang hapunan na puno ng mga salitang matagal nang ipinagkait. Ngunit ngayon,
ay malaya ng naibabahagi.